Napag-usapan natin ang patungkol sa pagkikwento nitong si Kagali at ang pag-offer ni Rimuru na i-transplant kay Tyr ang mga internal components nitong si Clayman para i-replace ang mga naging damage parts niya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So tinanong nga nitong si Sylvia itong si Kagali. Sinabi naman itong si Kagali sa kanya na itong si Laplas nga daw ay nag-react nung tinawag itong Saryon. Hindi rin pala aware itong si Kagali dito na itong si Laplas ay asawa nga ni Sylvia. Dito niya lang rin yun nalaman. Ang nagulat talaga dito ay itong si Rimuru kasi narinig niya na itong si Laplas pala ay isang former hero. Tapos ito rin daw ang tatay nitong si Almesha. Wala namang sama ng loob itong si Sylvia kay Kagali kahit na ginawa nga nitong Undead Elf itong kanyang asawa, pero nag-apologize pa rin itong si Kagali patungkol nga dito. Sabi niya, pasensya na daw ito. Hindi niya daw masisisi itong si Sylvia kung magagalit nga ito sa kanya. Kasi nawala daw na matagal itong si Laplas dahil sa kanyang ginawang ritual. Pero hindi daw siya nagsisi na nakilala niya itong si Laplas. Pero actually, wala naman talagang dapat na ipag-sorry. Dahil nung time na nakita niya nga itong si Saryon, mamamatay na rin naman talaga ito. Kasi hindi na dito gumagana ang mga healing potions. Gawa ng kanyang critical injury dahil sa may cursed dragon. Tsaka natanggap na rin naman kasi nitong si Sylvia na wala na talaga itong kanyang asawa dahil matagal na nga sila nito na hindi nagkikita. Tsaka sa nakita nitong si Sylvia kanina sa pagsasacrifice nito para kinakagali, may na-realize siya na masaya itong si Laplas sa kanyang current na buhay. Kasi kung tutuusin, kayang-kaya ni Laplas na tumakas kay Kagali dahil hindi naman siya under control nito. Pero pinipili ni Laplas na manatili sa kanila. Nagpapakita ito na proud rin talaga siya na maging parte ng kanilang ginawang grupo. Siya nga kasi ang vice chairman ng Moderate Clown Troop Alliance. Mabuti na lang at hindi naman talaga with absolute certainty na patay na nga itong sila Yuki. Wala sila ngayon, pero hindi confirmed ang pagkamatay nilang dalawa. At dito na natapos ang Chapter 1 ng Volume 19. Ngayon, punta naman tayo sa may interlude. Ito ay pinamagatan na Army of Justice. Bumalik itong sila Feldway ngayon sa may Heavenly Star Palace kung saan inabutan nila itong si Michael. Kakauwi lang rin ito laban sa may army ni Obera. Nagtanong itong si Feldway sa kanya kung bakit parang ang dami daw nitong na-take na damage at nagreply naman itong si Michael na hindi daw kasi gumana itong castle guard niya, kaya nagtaka itong si Feldway kung bakit daw ganon. In his case naman daw kasi wala naging problema. Perfectly na nagpa-function itong castle guard niya, kaya ipinaliwanag nitong si Michael na itong si Feldway daw kasi may loyal army of the Phantoms. Kaya itong mga ito ang nagbibigay ng power sa kanyang malakas na barrier habang siya isang bagong being pa lamang at wala pa halos nakakakilala sa kanya. Kaya nagreply itong si Feldway kay Michael na loyal daw siya sa kanya. Bakit daw hindi siya naging counted para magbigay sa kanya ng power? Ang problema talaga doon hindi kasi ito pasok sa may principle ng skill. Kung mag-isa lang itong naniniwala sa iyo baliwala yon. Kahit nagaano pa kalakas ito, kailangan talaga paramihin ang bilang. Kasi kung mag-isa nga lang itong si Feldway, wala rin ito maibigay na protection. Na-relieved na lang itong si Feldway dito. Kasi kahit na hindi nga nag-work yung castle guard, nakabalik pa rin ng ligtas itong kanyang kaibigan. Kasi nakahanap ito ng way para talunin itong kanilang mga kalaban. So ang tinanong na lang ngayon itong si Feldway kung ano nangyari sa may traitor. Ito na nga walang iba kung hindi si Obera. Inikwento naman itong si Michael sa kanya na nakatakas nga daw ito. Nagulat daw siya sa may loyalty na ipinakita nitong mga under nitong soldiers. Kasi inisacrifice nga nitong mga ito itong kanilang mga sarili para lang makatakas na mag-isa itong kanilang master. Actually, nanghihinayang nga daw siya kasi napakagaling daw nitong army na ito. Kaso lang, kinailangan niya silang ubusin. Pero walang pakialam sa mga ito, itong si Feldway. Hindi man lang siya nang hinayang na namatay nga itong army ni Obera. Hindi siya ganun ka-concerned sa kanila kasi alam ni Feldway na kay Obera nga loyal itong mga phantoms na ito. Hindi rin naman daw susunod itong mga phantoms na ito sa kanya kahit na siya pa ang Phantom King nila. Hindi rin dito kumukuha ng power itong kanyang castle guard. Kaya kahit mawala itong mga ito, unaffected naman itong si Feldway. Ngayon, tumingin na lang itong si Michael
sa mga bagong addition sa kanilang mga forces. Ang mga ito ay sila Leon Cromwell at itong si Jahil. Naisipan dito nitong si Michael na kailangan nila magawa ng panibagong chain of command sa kanilang mga forces. Sabi ni Michael, itong si Feldway daw ang kanilang magiging supreme commander at maglalagay siya ng mga individual na magiging directly na under dito. Pero bago sila mag-assign ng mga positions, kailangan daw muna nila na i-consult ang kabilang panig. Ang tinutukoy naman dito ay ang mga insectars. Kaya once again, nagpatawag uli sila ng meeting, wherein kasama na itong mga forces nitong sila Zilenius. Ang unang ginawa nila sa meeting na ito nag-report muna itong sila Feldway patungkol ito sa kanilang naunang invasion. Aware na itong si Michael sa mga pangyayari dito, kaya ang nakikinig na lang dito ngayon ang mga insectars at itong si Dino. Narinig nitong si Dino na namatay na nga daw itong si Orya, pero wala rin naman siyang pakialam kung ano ba talaga nangyari. Binanggit niya lang ito para magmukha siyang interested sa kanilang ginagawang meeting. Parang tinanggap na lang nila na namatayin nga sila ng isang member. And since wala naman nagtanong kung paano namatay ito, nakalusot itong si Vega sa ginawa niya. Kasi kung mababalikan natin, kinain ni Vega itong si Orya para may dagdag ang powers nito sa kanya. Aware naman itong si Michael dito kasi nanonood nga siya sa may ginawang invasion. At okay lang sa kanya yung ginawa nitong si Vega kasi nawala nga si Orya. Pero na-strengthen naman nila ang isa sa mga subordinates niya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.